tabletang gamot sa sakit na epilepsy. Kilala ito sa tawag na X Pinoy. Ano ba ang epekto nito kapag iyong inabuso? 3.1 trillion pesos. Ito raw ang utang ng ating bansa. 30,000 kada Pilipino kahit bata. Kaya mo bang mag-abono para rito? Basta bata dapat daw busog sa laro. Pero paano kung naglalaro nga? Pero may libo-libo naman pala silang itinataya. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang mga detalye ay kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Susunod, dating kinahumalingang drugs, ngayon nauuso na naman. Ang mga detalye sa Reporter's Notebook. Generic name, clonazepam. Sa kalye, X Pinoy. Noong dekada 70, nauso ito dahil sa dulot daw nitong kakaibang trip. At ngayon, muling nauuso dahil mas mura daw kaysa shabu. Dilat na dilat. Gising na gising. Matapos ang ilang minuto, nakakaantok na. Parang lumulutang ang katawan. Parang nasa alapaap ang pakiramdam. Ito raw ang epekto ng clonazepam o mas kilala sa tawag na XP o X Pinoy. Marami sa ating mga kabataan ngayon ay masasabi nating game na game sa pagsubok ng iba't ibang mga bagay, pati na ang paggamit ng mga ipinagbabawal na droga. Ang X Pinoy na gamot sa epilepsy, tinitira na rin. Isa itong depressant o pampakalma na ginagamit ng may sakit na epilepsy. Pero hindi lang may epilepsy gumagamit nito, maging mga adik nahuhumaling dito. Una raw ito naging hit noong dekada 70, pero bumabalik ito sa uso dahil pamalit na raw ito ng mga adik sa mga drogang tumataas ang presyo tulad ng shabu. Bukod sa pag-inom ng XP, may iba pa palang paraan ng paggamit nito. Ang grupong ito dinatnan namin na nagdudurog ng XP. Pumayag silang makuna ng video. Maya-maya pa'y sininghot na nila ang XP na parang cocaine. Mas mabilis, sundong agad yung head rush. Stig, di ba? Ang magkapatid na ito sa hirap at ginhawa, palagi magkasama. Pati sa paggamit ng droga, magkasama sila. Kasi dati hindi kami agree sa isa't isang ginagawa namin. Hindi kami nag-agree. Medyo, yung mga first time, binabanatan ako nito, pero sa laki ng katawan ko, hindi umubra. Ilang minuto pa, kita na ang epekto sa mga gumagamit ng XP. I'm an Englishman in New York. Si Gerald, nag-sound trip. Oh, I'm an alien. Ang ilan tila nawalan na ng kontrol. Habang si Gerald, nag-iba ng trip. Girlfriend ko, si Minnie Mouse. Hindi daw mag-artista eh. Pihado raw, di nila matatandaan ang kanilang ginawa kinabukasan. Tulad ni Gary, binugbog kahapon ng isang grupo habang high sa XP. Yan yung mga sanhinang, ito, hindi mo nga alam kung ano nangyari kagabi. Oo. Paano ako hinatid sa bahay? Saan ako galing? Memory loss, totally memory loss. Wari mo'y lasing ang grupo kahit na ilang bote lang naman ang nainom nila. Parang pulutan naman kung ituring ng mga kabataang ito ang XP. Mas malakas daw kasi ang tama kung sinasabayan ito ng beer. Inabutan namin silang high. Katitira lang daw nila ng X Pinoy. Oo, aminin ko. Pwede to. Aminin ko. Hindi naman kay pulis eh. Si Spike, 16 anyos pa lang daw siya nang una niyang matikman ng XP. Impluwensya ng kabarkada raw ang dahilan nito. Kailan mo sinimulan yung pagtitake ng XP? Nung first year, first sem, na-introduce sa akin ng friend ko. Medyo curious kasi ako, basta new drug, curious ako. May kaya ang pamilya ni Spike, pero kapag bangag sa X Pinoy, iba ang pagkatao niya. Experience ko sa XP, yung kasama ko yung girlfriend ko, pumasok kami sa mall, sunod-sunod talaga. Shades, mga small items,
Tapos yung kaya yung tataka ko, ba't ang lakas ng loob ko? Parang walang kaba. Oo. So, diretso lang. Shoplift? Yeah. Si Randy tumigil na raw sa paggamit ng X Pinoy dahil naapektuhan na raw ang kanyang pakikitungo sa tao. Stop ako kasi yun yan, naapektuhan yung relationship ko sa mga kaibigan ko. Yung mga hindi yung gumagamit ng XP. Parang kasi once na gumamit ako, parang nagiging burden ako sa kanila. Imbis na isipin na nila sarili nila, pauwi na. Iisipin pa nila kung paano ako makakauwi. Ngayon, kakaibang high na ang nararamdaman ni Randy matapos talikuran ang droga. Prescription drug ang XP o X Pinoy. Ibig sabihin kailangan ng reseta para makabili nito. Ang kaso, napepeke ang mga reseta at kung minsan, hindi naman maurirat ang ilang butika. Katunayan, sinubukan naming bumili ng XP gamit ang pekeng reseta. Meron kayo Walang pag-aalinlangan kaming pinagbentahan. okay. Matapos makabili, agad naming tinurn over sa otoridad ang nasabing droga. For mga 60 tablets lang. Si Ronald, eksperto sa pagpeke ng reseta. Di tataas sa 100 pisong sinisingil niya sa paggawa nito. At ang nakukuha niyang bayad, siya ring ipinambibili niya ng X Pinoy para sa sarili niya. Sa ilalim ng batas, habang buhay na pagkabilanggo hanggang kamatayan ng parusa sa ganitong gawain ni Ronald. May multa rin mula 500,000 piso hanggang 10 milyong piso. Bukod sa bawal ang paggamit ng X Pinoy na walang reseta, delikado ito kung walang rekomendasyon mula sa doktor. Habang magtagal mong ginagamit, parang kumukonti yung bisa. So, kailangan mo ng mas mataas na dose. Tapos, ang side effect naman sa iba, pag matagalang gamit, hyperactive, aggressive, masungit, gano'n. Ang kabataan daw likas sa papag-eksperimento pero kapag droga na ang nagiging sentro ng pagdiskubre sa mundo, ito ang larong wala kang panalo, bata man o matanda. Ako po si Ivan Mayrina at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mga dapat ay inosente pang bata gumuna sa sugal? Ang mga detalye sa Reporter's Notebook. Caracruz ending weteng. Mga sugal na pang matanda, kinahuhumalingan na rin pala ng mga bata. At ngayon nga hindi lang sila mananaya, kundi mga kobrador na rin. Sa lugar na ito sa Maynila, karamihan ang nakatira, mahihirap. Ang mga musmos, nagkalat lang sa daan. Ang libangan ng ilan, sugal. Kung dati meron lang ang mga bata sa pagsusugal ng matatanda, ngayon sila mismo kasali na rin. Si Jenny, 11 taong gulang, bihasa rin sa sugalan. 6 na taong gulang siya nang matuto ng sari-saring sugal. Para pong nakakalibang siya, para nakikita ko po yung mga kaibigan ko naglilibang, nagsusugal. Ginaya ko po sila. Sabi ko nakakalibang pala yun. Pinagsanayan ko po yung pagsusugal. Kaya Ngayon kilala na siyang kobrador o taga-kolekta ng taya sa ending ng basketball. tambahan lang po siya pag nananalo. Tumutubo ka rin po pag napuno mo siya. Pag napatayaan mo lahat, tumutubo ka rin po. Pero po minsan, tinutubo? 70 po kaya 50. Kaso lang po, pag hindi mo siya nasingil lahat, mag-aabono ka. Bukod pa ito sa iba't ibang larong baraha na alam niya. Tong it po sa Kabidyo Carrera. Ano pa? Tainana, Tapos? Lucky 9, First Cara. Tainana. Matalinong bata si Jenny, kaya hindi problema sa kanyang magulang ang kanyang mga grado. Ang kanyang pagkalulong sa sugal, ang malaking sakit ng ulo. Madalas ko makita yan sa sugalan. Ang isa, nagugulpi ko siya. Masyadong sugal yan. Lahat ng alam ng sugal, alam niyan eh. Sa halip pangaraw tumulong sa gawaing bahay, kadalasang nakikita sa lansangan si Jenny, nakikipagsugal. Kasi pong nakakalibang po magsugal, masaya. Ayon sa isang psychologist, malaki ang nagiging epekto ng ganitong gawain kapag namulat dito ang isang tao sa murang edad pa lang. Siyempre, kung sugarol ka, laki ng problemang dala sa iyo nun. No? Nagsisinungaling ka na,
ang buhay mo umiikot na doon, nasisira ang iyong pagkatao. Dito sa libreng Bible study para sa mga bata sa Smoky Mountain, inabutan namin si Jay, tubong dagat-dagatan. Batang palaboy si Jay. Naglayas daw siya sa kanila dahil madalas nawawala sa bahay nila ang iniipon niyang pera. Kaya ayaw niya niyan bumalik dito kasi may kasalanan siya. Natatakot siya na baka paluin siya ng papa niya. Yun, kaya ayaw nang bumalik dito. Ngayon, pagka naman bumabalik siya rito, kahit anong pakiusap mo, aalis at aalis din siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko nga ipasok na lang siya sa DSWD, di ba kumukuha naman yan sila. Tanggap na ng mga taga Smoky Mountain si Jay. Katunayan, may pamilya pang nagmagandang loob na kumupkop sa kanya. Pero kapag abala siya sa pagsusugal, hindi na siya umuwi pa. Saan ka naglagay? Sa may kubo. Saan? Anong meron sa kubo? Hindi, sabay patay pala. Naglaro ka ba kagabi? Nakakain kasi sila. Naglaro ka kagabi? Anong nilaro mo? Nakinain lang, Ha? nakinain. Minsan pangaraw, nakasaksak na siya dahil sa sugal. Una, nakasaksak ka ng bata. Wala, nagigil ako eh. Dahil, Luga ako eh. dinugas ka saan? May Galacruz. Hating gabi na pero naglipa na pa rin ang sangkatutak ng mga bata dito sa Fishport. Sino ba naman ang mag-aakala na ang mga bata pa lang ito ay nambabakaw o nangungupit ng mga isda para gamitin ang kanilang kinita sa pagsusugal? Dito sa Navotas Fishport, sari-saring manggagawa ang aking nakita. Kasama rito, mga bata. May tagatulak na mga banyera ng isda galing sa lansya at meron ding mga batang mambabakaw o mangungupit ng isda. Ang ilan sa kanila namumulot ng mga nahuhulog na isda. Kumikita sila ng hanggang 150 piso mula sa mga binakaw na isda. Pero ang ilan sa mga nakausap ko, ang perang pinagbentahan ng isda, kanilang ipinasusugal. Sinognog ay isang batang mambabakaw. Tahasan niyang inamin sa akin na ang perang nakukuha niya mula sa pangungupit ng isda, dinadala niya sa sugal. Kumukuha ng isda, Tapos, ibebenta ko. Ibebenta ko tapos magsusugal ako. Pagtapos ko magbaraha, magkakarakrus ako. Tapos may nakita ko karakrus, may nakita ko sa class, nagsasakla ako. Nananalo rin ako ng malaki. Si Renz ay kasama ni Nognog sa pambabakaw at pagsusugal. Aminado siyang mali ang kanilang ginagawa, pero ito na raw kasi ang nakasanayan nila. Nakakaaliw po kasi. Masaya, yung tawanan, talo ka, yung tuksohan gano'n. Kaya po gusto namin magsugal. Pag talo, manguha po ulit kami. Manguha po kami ng isda. Nagulat ako nang lapitan ko ang ilang otoridad at nalaman kong wala pa rin silang aksyon sa suliraning ito. Pero ang mas malala, tila nagtuturuan pa ang mga ahensya sa kung sino ang dapat lumutas dito. So dahil na sa inyo, nalaman namin na may mga bata pa lang yan nagsusugal. Meron kami dito yung Maritime Police, yun ang lead police agency sa loob. So kasama namin sila na manghuhuli at i-coordinate namin sa DSWD dahil unang-unang mga bata to. Nasa komunidad ang control nito. No? Sila ang may ordinansa, sila ang may batas tungkol sa against gambling. Nasa barangay yan. At ang mga magulang ang dapat nagsusubaybay, lalong-lalo sa mga maliliit na bata. Tila hindi nga malinaw kung sino ang dapat na managot. Pero ang nakakalungkot, hanggat hindi natutukoy ang konkretong solusyon, hindi kaya isinusugal na rin natin ang kamusmusan ng mga batang ito? Ako si Mariz Umali at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. lahat nagrereklamo sa kakarampot na sweldo, pero utang ng bansa lalong lumalawak. Ang mga detalye sa Reporter's Notebook. Reklamo ng bawat Pilipino, maliit na sweldo. Ang buhay daw nila, panay utang dito, utang doon. Pero dahil pala sa utang ng ating bansa, malaki rin ang nababawas sa kanila pagdating sa serbisyo ng gobyerno.
Hirap si Neneth na patahanin ang kanyang sanggol na 18 araw pa lamang. Hindi kasi niya alam kung anong dinadaing nito. Ang bungang araw sa katawan, ang kumakalam na tiyan, o di kaya'y ang masangsang na amoy ng imburnal. Masahol pa raw sa lungga ng daga ang tirahan ni Neneth. Sa imburnal na siya nanirahan buhat ng mapadpad sa Maynila mula Negros Occidental. Nagbakasakali raw siya na mas giginhawa ang kanyang kabuhayan kung dito sa Maynila manirahan. Bago pa lang ako dito. Diyan ako paghalagala. Hirap kasi dito ang buhay sa Manila. Puntos hindi ako mag-asawa pero napilitan ako Swerte na raw sa kanila ang makakain ng 3 beses sa isang araw. Kandakuba na raw ang mister niya sa pagbebenta ng squid ball at pugo. Ang kinikita nito kada araw ay kulang-kulang 200 piso lamang. Kapos pa rin sa mga gastusin nila. Araw-araw, maghahulog kami sa lakansya, 10 piso. Kahit ganun, makaipon din kami. Para makauwi na rin, nahirapan na rin kami dito Noong una, akala ko'y isang pamilya lang ang naninirahan sa Imburnal. Pero habang nagtatagal kami sa lugar, nakilala namin ang ilan pang mga residente. Tulad ni Aling Mona Lisa, 6 ang kanyang anak. 7 taon na siyang naninirahan sa Imburnal. Galing pa raw sila ng Leyte. Importante sa akin yung tirahan. Sobrang dami ng anak ko. Galing kasi kami probinsya, wala kaming bahay dito. Dati, nangungupahan kami, hindi namin kaya mangupahan. Kaya nagtiis kami rito. Manhid na raw ang ilong niya sa sari-saring amoy na nalalanghap dito. Pinipilit raw nilang magpamilya na gawing tahanan ang maruming silungan. Sa maliit na butas na ito sila pumapasok upang makarating sa kanilang mga bahay. Bahay nga bang maituturing kung ito ang lagusan ng mga duming nanggagaling sa iba't ibang lugar? Kaya tuloy para silang pumapasok sa maliit na butas ng karayom, mairaos lamang ang bawat araw na nagdadaan. Ganito nga ang kalagayan ng karamihan sa ating mga kababayan. Nakalubog sa lusak ang kanilang buhay. Walang matirahan, hikahos ang buhay. Ayon sa Asian Development Bank, tinatayang 39.4% ng mga Pilipino ang itinuturing na below poverty line o lugmok sa kahirapan. Alam niyo, pag hindi po nag-reform ang gobyerno, lalo tayong madidiin sa kahirapan. Right now, there are 30 million Filipinos living below the poverty line. Ang ibig sabihin po ng poverty line, pag hindi ka kumikita ng $1 o 55 pesos a day, mahirap ka. Kailangan mo yata ngayon para mamuhay ka ng isang human being, 500 pesos a day. Sa taong kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 3 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ibig sabihin nito, kung ang utang ng bansa ay 3 trillion pesos at ang populasyon natin ay aabot ng 80 million, lalabas na ang bawat Pilipino ay may utang na 39,000 pesos. 39,000 pesos? Wala ka pang kamalay-malay, meron ka ng obligasyon sa mundo na 39,000 pesos. Samantalang, magkano binibigay sa iyo ng gobyerno? Pumunta ka sa Pabella, the baby factory, di ka na makakakuha ng service worth 39,000 pesos di ba? Kaya naman dahil sa mga gastos ng gobyerno at korupsyon, ang mga mamamayan ang pumapasa ng kalbaryong ito. Sa halip na gamitin ang pondo sa mga serbisyong para sa mga kababayan natin, napupunta lang ito sa pagbabayad ng interes ng utang. At ang inaasahang serbisyo ng mga mahihirap nating kababayan ay hindi na nakakarating sa kanila, kaya't lalo silang naghihirap. And during the last 30 years, lumaki po ang bilang ng mga mahihirap from 10 million to 30 million today. Ibig sabihin po, yung inutang ng Pilipinas sa labas, hindi ipinundar para umunlad ang bayang Pilipinas, para mag-improve ang living standards ng mga Pinoy, at para mag-render ng basic services. Kaya nga raw kapit sa patalim ang ilang kababayan natin tulad ni Aling Felicita. Wala raw patapon para sa kanila, kahit na ang mga tira-tirang buto ng manok na galing sa mga fast food chain na tinatawag nilang batchoy. Maaari pa raw kasing ilaga ito at haluan ng asin para magkalasa. Mainam na raw itong pantawid gutom. Kayo po, kumakain kayo niyan? Oo, kumakain din kami. Anong lasa? Masarap din naman ho. Malasa masyado. Hindi na siya nagdadalawang isip sa pamumulat ng basura ng iba.
kesa raw na matulog siyang luwa ang mga mata sa gutom. Okay lang sa inyo kumain kahit nakain na ng iba? Oo, wala naman hong masama doon. Tsaka ano naman malinis naman yan eh. Mas gusto niyo yung lasa kaysa sa... Yung sariwang manok na nabibili. Bakit po? Kasi ito, maganda ang pagkakatimpla. Yung sariwa, hindi natin masabi. Minsan, ilado na yung iba. Wala naman daw problema sa pagkain ang mga tirang buto ayon kay Ronald. Sa tagal na niyang kumakain ito ay hindi naman siya nagkasakit. Hindi naman. Yun, nakain ko. Mga 10 pesos lang yung pera ko. Bumili ako. Kaysa bumili ako ng dinuguan, 10 piso, nakakain pa yung mga nanay ko. Sardinas? Ba't hindi Meron. na sardinas? 2 piraso lang yung sardinas kasi. Oo. Tira lang sa amin yun. Ba't kayo nagtsatsaga sa ganyang klase ng pagkain? Medyo para wala akong nakatalagang pera. Ito, makakakain kayo kahit ilang kayo. Siksikan naman ang pamilya ni Mang Pasio sa kanilang maliit na barong-barong. Nasubukan na raw niya ang lahat ng klase ng trabaho. Construction worker, tagapinta ng bahay, pagpapasada ng pedicab at marami pang iba. Yun, naiisip ko nga magnakaw, kaya lang sabi ko, malaking kasalanan yan, kasalanan pa sa Diyos yun magnakaw, sabi ko. Buti kung magnakaw ako, kung hindi ako makukulong. Paano kung makulong ako, lalo maghihirap yung mga anak ko kung nasa loob na ako. Dala raw ng kahirapan kung bakit naisipan niyang ibenta ang bunsong anak sa halagang 10,000 piso. Hindi kasi niya maitubos ang sanggol sa kumadrona. Mabuti lang naawa yung amo ko. Sabi niya, total lang, katrabaho ka naman dati rito, baka sakali may gagawin pa rito. Bibigyan lang kita ng pera, 2,000 huwag mo lang binta. Kasi anak mo yan eh. Laking pasasalamat ni Mang Pasio sa kabutihang loob ng kanyang amo. Kung hindi daw dahil dito, maaaring di na nila kapiling ang bunsong anak. Sa lumalalang kahirapan at lumalaking utang ng ating bansa, paano at kailan pa kaya makakaahon si Juan de la Cruz? Taon-taon nadadagdagan ang foreign debt o ang utang ng Pilipinas. Halos kalahating porsyento ng national government budget ay nakalaan sa pagbabayad ng interes. Ayon sa Bureau of Treasury, ginagawa naman ng administrasyon ni Pangulong Arroyo na mabayaran ito. Generally speaking, yung borrowings natin had done a lot of improvements, development, not only in the urban centers but in the countryside. Noong 1970 sa administrasyon ni Marcos, nagsimula ang malaking utang natin sa World Bank. At dahil sa sunod-sunod na problema ng gobyerno, tila naisantabi ang usaping foreign debt. Yung mga irresponsableng gobyerno na nangungutang kahit na hindi naman gano'ng kalaki ang pangangailangan natin dahil nasilaw sila sa pera ino-offer. Kaya sa panahon ni Marcos, umutang ng malaki ang gobyerno, umutang rin ng malaki yung mga private corporations na ang nagmamayari ay mga kaibigan ni Marcos. Nagbigay din ng pahayag ang NEDA. May nakalaan naman raw na programa upang maiahon sa kahirapan ang buhay ng mga Pilipino. Government is very determined, no? Para mapasa itong mga revenue measures para hindi lumobo ang ating utang. Kaya ang malaking responsibilidad ay nasa ating Kongreso. Buhay, puri, dangal, kalayaan. Lahat ng ito ipinambayad na ng mga Pilipino upang maibsan lang ang napakalaking utang ng Pilipinas. Sa patuloy na paglaki ng utang ng ating bansa, ay patuloy rin ang pagdami pa ng mga taong nalulubog sa kahirapan. Suntok sa buwan na nga lang ba na makatikim ng disenteng kabuhayan ang ating mamamayan? Ako si Ruth Cabal at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyu o balita, maaari po kayong tumawag sa amin sa 928-4239. Maaari din kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagsiyasat sa mga issue at mga balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Mariz Umali. Ako si Ruth Cabal. At ako naman si Ivan Mayrina. At ito ang Reporter's Notebook.